Posible raw tumaas ang presyo ng mga processed meat gaya ng longganisa, hotdog at bacon pati ilang delata. Mga imported na hipon at alimango naman pinagbabawal muna ng BIFAR sa mga pamilihan. Saksi si Susan Enriquez. Longganisa, hotdog, bacon at corned beef, mga processed meat na paboritong pang-almusal. Pero ayon sa Philippine Association of Meat Processors, nagbabadyang tumaas ang presyo ng mga ito ng 8 hanggang 12%. Yung 100 peso na hotdog, for example, will now go up to about 110, 112. Ang laki ng diferensya ng local prices of pork raw materials versus the imported. Ayon sa grupo, dahil sa mas mahigpit daw ng mga requirements sa pag-aangkat ng karne, nagkakaroon naman ng shortage sa supply sa bansa. Lang na kulang yung supply. Itong mga local farmers natin, hindi sila makapag-produce ng enough sa pagkakataong ito. At the same time naman, yung government natin, ayaw tayong pag-importin. Pinabulaanan ng Department of Agriculture na may shortage sa supply ng karne. Pero kailangan maghigpit daw sa mga importation requirement para maiwasang makapasok sa bansa ang karne mula sa mga may sakit na hayop. Yung pong mga bagong mag-a-apply as importer ay binibigyan lang po ng mas magandang pagkokontrol para mabigyan po ng permits. Ang planong dagdag presyo ng meat processors na sinundan nila ng pagsusumite ng notice of price increase sa Department of Trade and Industry, balak daw sa lagi ng Agriculture Department. Winawarningan pa rin po sila sapagkat hindi po ako papayag na wala naman po dahilan para magtaas. Pagdating naman sa mga seafood, ipinagbabawal muna sa mga pamilihan ang mga imported na hipon, alimango at iba pang crustacean. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, may mga nakita raw na sakit na pumepeste sa mga hipon at alimasag sa ibang bansa sa Asia. Yun ang pinagbabawal natin. Pagpasok ng broodstock muna at saka lahat ng buhay na hipon at mga kamag-anak ng hipon. Nagaling doon sa mga affected countries. Paliwanag ng BIFAR, 2 uri ng sakit na pumepeste sa mga hipon sa mga karatig bansa sa Asia. Ang isa ay ang early mortality syndrome kung saan mistulang natutunaw ang hipon kapag umabot ng 1 buwan. Ang isa pang virus, infectious myonecrosis ang tawag, kung saan naman namumuti ang buntot ng hipon na tila bilasana. Ang madalas daw dapuan ng virus na ito, ang klase ng hipon na kung tawagin ay Vanna Mae, na isa sa mga pangunahing klaseng inaangkat ng Pilipinas. Isinama na rin daw ang alimango sa pinagbawalang iangkat dahil baka carrier din daw ito ng mga sakit. Paglilinaw naman ng BIFAR, ligtas kainin ng mga hipon at alimango na ibinebenta ngayon sa bansa. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.